Magandang gabi po sa inyo, Sir Misteryo. At sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Aling Nena, taga-Kapis. Hanggang ngayon po ay sariwa pa rin sa alaala ko ang nangyari. Kahit ilang taon na ang nakalipas. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Tahimik ang lugar namin. Napapalibutan ng palayan at niyogan at magkakalayo ang mga bahay. Kapag gabi, talagang madilim at bihira ang tao sa labas. Noong 2008, buntis ako sa panganay ko. Sa probinsya namin, marami pa ring paniniwala kapag may nagdadalang tao. Pinapayuhan ako ng mga matatanda na magsabit ng bawang sa bintana at maglagay ng asin sa ilalim ng kama bilang proteksyon. Hindi man ako masyadong naniniwala noon, sumunod na rin ako para makasiguro. Isang gabi, nagising ako dahil naramdaman kong may kakaibang bigat sa bubong ng bahay namin. Parang may gumagalaw sa itaas. Sa una, inisip ko na baka hayop lang. Pero habang tumatagal, ramdam kong hindi pangkaraniwan ang galaw. Ginising ko ang asawa ko at sinabi ang nararamdaman ko. Sinubukan niyang pakalmahin ako at sabihing baka sanga lang iyon ng puno. Ngunit walang hangin noong gabing iyon. Tahimik ang paligid at sobrang maliwanag ang buwan. Habang nakahiga kami, naramdaman kong parang may presensya sa labas ng bintana. Hindi ko may paliwanag, pero may kakaibang lamig na bumabalot sa akin, lalo na sa bahagi ng tiyan ko. Hindi ako makatulog. Kinabukasan, may napansin kaming bakas sa likod ng bahay. Hindi ito karaniwang bakas ng paa. Mahahaba ang hugis at tila malalim ang pagkakatapak sa lupa. Ikinuwento namin ito sa kapitbahay naming matanda. Doon niya sinabi na may matagal nang usap-usapan sa baryo tungkol sa isang nilalang na nagpapakita kapag may buntis. May ilan daw na nakakita ng isang tahimik na babae sa umaga na tila nakamasid lamang. Ngunit kapag sumasapit ang gabi, nag-iiba raw ito ng anyo. Hindi nagtagal, may isa pang buntis sa kabilang purok ang biglang nagkasakit. Hindi na isalba ang bata sa sinapupunan. Mula noon, mas lalo akong kinabahan para sa sarili kong anak. Tuwing gabi, nagsisindi kami ng ilaw at nagdarasal bago matulog. Hindi ko hinahayaan na mag-isa ako sa loob ng bahay. Isang gabi, naramdaman ko na naman ang parehong presensya. Mas malinaw at mas mabigat. May biglang paggalaw sa bubong at tila may tumalon pababa sa likod ng bahay. Sumilip ang asawa ko sa bintana at may nakita siyang anino na mabilis na gumagalaw papunta sa niyogan. Hindi niya ito hinabol. Pareho kaming nabalot ng takot. Pagkalipas ng ilang buwan, ligtas kong naipanganak ang anak ko. Ngunit simula noon, naniwala na ako na may mga bagay sa probinsya na hindi basta kwento lamang. May mga nilalang na mas mabuting igalang at huwag hamunin. Hanggang ngayon, kapag gabi at tahimik ang paligid, bumabalik sa akin ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na para bang may nakamasid mula sa dilim. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misteryo. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po mabasa po ito sa inyong channel. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Marites, taga Sorsogon. Ngayon lang po ako naglakas loob na ibahagi ang karanasang ito dahil hanggang ngayon, bahay pa rin nila ang katabing bahay namin at anumang oras, maaari silang bumalik. Lumaki po ako sa isang maliit na barangay sa may panan ng bundok. Tahimik ang lugar namin at magkakakilala halos lahat ng tao. Kapag may bago, agad naming napapansin. Noong 2014, may bagong pamilya na lumipat sa bahay na katabi namin. Tahimik lang sila, isang mag-asawa at isang dalagitang anak. Hindi sila masyadong nakikihalubilo. Minsan, nakikita ko yung nanay na nakatingin lang sa malayo. Parang may malalim na iniisip. Sa una, wala naman akong kakaibang napansin. Pero may mga gabi na may mga aso sa baryo ang sabay-sabay na umaalulong.
lalo na kapag hating gabi. Napansin ko rin na tuwing may buntis sa lugar namin, laging may nagkakasakit o may komplikasyon. Hindi ako agad naghinala, pero isang gabi, habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay, may nakita akong kakaiba sa bubong ng katabing bahay. May anino ng isang tao na tila nakadapa. Akala ko nung una ay nag-aayos lang ng bubong, pero oras na iyon ng gabi. Hindi ko inalis ang tingin ko. Dahan-dahan, ang aninong iyon ay tila gumagapang papunta sa dulo ng bubong. Pagkatapos, bigla itong nawala sa paningin ko. Hindi ko nakita kung buwababa o tumalon. Kinabukasan, may balita na naman sa kabilang purok. May buntis na isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Hindi na isalba ang bata. Doon nagsimula magduda ang mga matatanda sa barangay. May ilan na palihim na nagbabantay tuwing gabi. Isang gabi, sinama ako ng tiyuhin ko na makiisyoso sa likod ng mga bahay. Habang nagtatago kami sa may puno ng saging, may nakita kaming figura na lumabas mula sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. Hindi ko makalimutan ang itsura. Ang katawan ay tila payak at mahaba ang galaw. Hindi ko maaninag ang muka, pero ramdam ko ang kakaibang presensya. Hindi kami lumapit. Nanatili kaming nakamasid hanggang sa mawala ito sa dilim papunta sa kakahuyan. Ilang buwan pa ang lumipas, bigla na lang umalis ang pamilya. Walang paalam, walang paliwanag. Isang umaga, nakita na lang namin na bakante na ang bahay. Hanggang ngayon, hindi ko masasabi kung sigurado ako kung ano ba talaga yung nakita ko. Pero simula nang umalis sila, wala nang kakaibang nangyari sa barangay namin. Wala nang buntis na nagkakaroon ng komplikasyon at mas naging tahimik ang gabi. Sir Misteryo, hindi ko man kayang patunayan ng lahat, pero ang karanasang iyon ang nagturo sa akin na hindi lahat ng kapitbahay ay kilala mo talaga. Minsan, ang pinakatinatawanan mong kwento tungkol sa aswang, maaaring totoo pala. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa kwento ko. Naway magsilbi itong babala at paalala sa lahat na maging maingat at mapagmasid. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misteryo. At sa lahat na rin po ng mga nakikinig.